Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Maganda kaya kung yung kusina mo o yung kitchen mo ay konkreto. Nasanay kasi tayo ng kitchen talagang base na base yan. Naka-granite or naka-solid surface, naka-quartz, marble. Pero maganda kaya kung konkreto lang. So, titingin tayo ngayon ng mga nakita natin sa internet na mga concrete kitchen. I-observe natin, tignan natin kung magugustuhan nyo. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Dahil sa pagsikat ng mga coffee shop, na karaniwan ay industrial yung vibe. Maraming mga nagpapagawa ngayon ng bahay na gusto ganyan yung theme. At yung isa sa mga pinakabidang material sa industrial style o yung brutalist ay concrete. At ito nga tinatawag ng iba na ito yung millennial architecture. No? Kasi karaniwan, mga clients ko na millennial, yung mga kaedad natin, yan yung nila. Gusto nilang theme. Brutalist or industrial. Parang mga coffee shop. Ano kaya kung yung kitchen, ganyan, brutalist or industrial. So, tignan natin, suriin natin tong ilang mga sample na nakita natin sa internet. Baka may observation din kayo. Pwede nyong i-comment. Isa-isahin natin. Maganda tong isa na to, Ang ginawa niya, yung island counter niya, nandun na yung kanyang kitchen sink. Tapos yung pinaka countertop niya, concrete. Concrete yan Tapos pinalish. So bagay pala siya sa wood. Tapos andun na rin yung cooktop niya. Pwede rin pala na maging malinis, tignan. Tapos syempre, yung mga halahalaman, nakakadagdag ng wabi-sabi na vibe. Parang bagay na bagay pala, concrete, tapos yung kahoy. Tapos may steel, Kita mo yung hanging shelves niya. Ang support ay tubular na parang kulay bronze. So, yung pwede magagandang i-combine sa concrete countertop. Itong isa naman na to, just the same, yung counter niya ay polished concrete. Tapos, tinernohan niya naman ng white subway tiles na sidings. Tapos, medyo pop yung yung cabinet niya. Yung under counter niya na cabinet, kinulayan niya ng yellow. Industrial pa rin, Parang yung kilalang pizza parlor, Yellow yung color combination niya sa concrete. Tsaka subway tiles. Okay din. Ito, very minimal. Concrete and white. Yung kanyang kitchen counter. Ginawa niya, island or peninsula. Papansin mo, nandun na yung dining chairs niya. Yung dining chairs niya, plastic na white, Very industrial yung dating niya. Tapos, yung concrete niya, medyo maputi. So, medyo matapang yung timpla ng semento, ng konkreto niya. Mas maraming semento. Tapos, yung kanyang kitchen sink, parang stainless, So, terno yung stainless sa concrete. And then, white cabinet. Tapos yung flooring niya, ganoon din, Makikita natin yung flooring niya ay sementado din. Ito naman, medyo cozy, Medyo dark, pero cozy yung dating. Yung kanyang kitchen counter, concrete din yan, Kaya lang, medyo mapula. So, medyo nilagyan niya ng konting
coloring agent. Medyo parang coffee yung ano niya, yung hue. And then, syempre pinahira niya yan ng concrete sealer or baka emulsion, kaya ganyan yan kakintab. And yung terno niya, yung cabinet niya ay dark coffee color. Tapos ginamitan niya rin ng yung kanyang backsplash ay parang brick tile, no? Brick yung design, no? Maliliit na brick pero tile yan. Tapos syempre ilaw. So cozy, warm, at very calming yung effect. This one is very straightforward, pero ang ganda ng kanyang space planning. In front of the peninsula, nandyan na yung kanyang dining. Semi-outdoor yung dining. And then, all concrete. Pero mapapansin mo, dun sa kanyang accent wall ay bricks. Tapos may malaking graphic art. So, very cosmopolitan yung dating nito. Cosmopolitan, industrial. Very New York. At syempre, concrete yung kanyang countertop na may stainless na kitchen sink. And tinernohan niya ng yung ceiling niya ay exposed concrete slab soffit. Yan, ibig sabihin, yung ilalim ng slab, hinayaan niya na. Hindi niya na nilagyan ng board na kisame. Ganda rin, no? Pop. Medyo barn style naman tong isang to, no? Parang nasa farm, no? Rustic. Yung kanyang mga beams ay exposed rafters na kahoy, no? Ganda, no? Medyo magaspang yung dating, pero homey. Very homey. Parang nasa barn or farm. And syempre, yung kanyang concrete countertop, may terno na rustic na kahoy. Unfinished na kahoy yung kanyang cabinetries. Tapos, yung kanyang bar stool ay metal and wood. You can never go wrong, no? Kapag tinerno mo talaga yung concrete tsaka yung kahoy and black steel. Ito naman, very Le Corbusier yan. Very Le Corbusier yun. Le Corbusier, ganito yung mga design niya. Architect yun. I-research niya si Le Corbusier. French architect. Ganito siya, no? Parang machine. Parang machine looking, no? Parang, para siyang kitchen sa, talaga, no? Kitchen sa isang bar. Or, very functional yung itsura. Kaya, straightforward, no? Malinis. Pero ang dating niya, parang kalkulado. Parang talagang, parang computed yung mga galaw mo pag nandyan ka. Iba yung nakikreate na feeling kapag ganito yung itsura ng space. Parang strict, modern, pero utilitarian. Pero, ang ganda pa rin ng subway tiles na backsplash niya. Very simple, very clean, at the same time, rustic pa rin. Rustic, industrial, modern. Ito, katono rin yung isa. Concrete. All concrete yung kanyang island counter. Tapos, pinuno niya ng subway tiles yung opposite wall. And wood. Talagang all wood na bar stool. Mapapansin mo, yung meron siyang touch ng color na medyo makulit na color. Tangerine, sage green, mint green, tapos color ng wood. So, very interesting yung naging itsura niya, no? Parang may mga pop ng color, pero ang pinakabida sa kanya talaga, kita mo dun yung yellow na range hood. So, nasa kombinasyon yan, tapos mag-i-introduce ka ng isang malutong na kulay. Ito naman, all concrete and white. Ganun lang kasimple. Tapos, tinernohan niya ng wood stool, bar stool, tapos yun nga, graphic art. So, kapag kaganyan ang kombinasyon, very interesting yung nakikreate na space dahil mafocus yung tingin mo doon sa gusto mong mapansin. Ano yun? Yung artwork.
At ito ay very mid-century yung dating niya. No? Dahil dun sa mga lamp, no? Yung hanging lamps na yan. At yung bricks. At syempre, yung very prominent na range hood. Talagang mid-century yung dating. Parang nakakaantok siya. Pero calming. Maganda yung effect sa'yo, sa mood mo. Imagine mo, nagluluto ka dyan, tapos nare-relax ka. Diba? Ito, parang same feel. No? Magkatono. No? Medyo mas intricate lang yung itsura ng kanyang bar stool. Pero mas wide, no? Ang wide ng kanyang concrete peninsula or ng concrete na kitchen island counter. Ganda magkwentuhan dyan, no? Nakaharap ka dun sa nagluluto at naghuhugas ng pinggan, tapos ikaw nagkakape. Ito naman pang resort, no? Bagay ito pag medyo outdoor yung setting ng kitchen. Okay. Simple, straightforward, pero dahil sa kahoy parang lumambot. No? Pang resort. Wow, ang bangis nito, no? Very cosmopolitan din yung dating. Parang New York style apartment. Kung nanonood ka ng mga mga movie na Hollywood, tapos ang setting nasa New York apartment sila, makikita mo yung ganitong itsura. No? Exposed beams, exposed yung mga pipes, tapos may malalaking steel and glass windows. Ternong-terno siya sa concrete kitchen. Ito, medyo gypsy yung dating, no? Kasi ginamitan niya ng wood furniture, no? Tapos mapapansin mo, may extension yung yung countertop niya na parang driftwood, no? Parang acacia or mahogany na driftwood. Tapos yung ceiling niya, no? Ganda, no? Resort feel, no? Tapos may borrowed views ng exterior. Ganda nito. Ganda. Very plantito, no? Pero very prominent pa rin yung kanyang concrete na color palette. Concrete yung floor, concrete yung countertop, concrete din yung ceiling. Para sa akin talaga, iba yung dating ng concrete. Tapos lagyan mo ng mga halaman na ganyan. Wabi-sabi. Ito, kamukha rin nung kanina, pero mas malambot. Mas malambot siya tignan. Kasi, makikita mo, merong wood. Yan. Iba yung effect ng wood, eh. Napapalambot niya yung matigas na aura ng isang space. Pero, nag-introduce din siya rito ng stoneworks. Kita nyo yon, yung isang wall na may mga halaman. Stone yan. And polished concrete yung floor, polished concrete yung kanyang island counter. Plus, siyempre, yung black na mga metals, nakakadagdag ng depth doon sa mood ng space. Tapos, siyempre, semi-outdoor feel dahil sa borrowed views ng exterior. At dito, makikita mo talaga yung marriage ng stone and concrete. Dahil dyan, sa ginamit nilang leg ng kanyang countertop. Crazy cut na stones. Tapos tinernohan niya ng magandang ilaw. Medyo mababa yung kanyang hanging lamp. Medyo organic yung dating. Para makompensate yung itsura ng stoneworks. And kahoy na mga bar stool. Ito medyo busy tignan, no? Dahil dun sa medyo heavy na rafter, exposed rafters na kulay black, no? Pero intentional yan. Intentional talaga yan. Pinakita niya talaga yan. Kasi ang makikita mo yung kanyang yung pattern ng concrete. Mayroon siyang mga grains, yung mga parang ugat-ugat, no? So ang intention ng designer diyan ipakita yung rawness, pagiging raw ng material. Siyempre, tinirnohan niya ng exposed rafters. Ito na yung last, all polished concrete. So, ito ang intention niya. Medyo dinarken niya yung concrete.
ginamitan niya to ng emulsion. Kaya kumintab. Ako gusto ko rin yung medyo makintab yung concrete eh. Kasi lumalabas yung grain ng concrete. Yung imperfection ng concrete ay nagpapaganda sa kanya. Lalo na kapag nailawan. Kagaya nung nakikita mo dito. So, iba-iba tayo ng taste. No? Yung iba ayaw nila na makintab yung concrete. Ako gusto ko. So, iba-iba. Pero kung glossy yung concrete, para siyang basa. Para sa akin, yan eh, parang siya, soft music. Parang ganun yung dating kasi yung ilaw, nagbabounce siya sa wall, nagke-create siya ng ibang kinang. Tapos parang may feeling ka na na coziness. No? Dahil nga sa yung nagta-travel yung light doon sa walls, sa ceiling, dahil nga makintab yung surface. At na-highlight yung imperfection ng concrete. Ang tawag doon, wabi-sabi. Very organic yung effect. So, yan yung mga example ng concrete kitchen. Pwede pala. So, pwede palang, in a way, makakatipid ka. Kasi nasanay naman tayo na concrete yung mga lababo natin, yung kitchen counter. Tapos lalagyan lang ng tiles, lalagyan ng granite, lalagyan ng quartz. Pero ang pinakakatawan niya, concrete. Pero this time, sa mga pinakita nating sample, concrete lang. Ang pinaka-best na magagawa mo sa concrete ay i-polish siya. Kung paano yung ginagawa sa marble. Noong 80s, uso yung marble, di ba? So, pinapolish yun, tapos merong nagaganap na tawag doon, yung buffing para kumintab. Pwede rin gawin sa concrete. Isa pa, very interesting na detail na maibibigay mo sa concrete ay kapag nilagyan mo siya ng bubog. Tapos, mga bato-bato, pebbles, or aggregates na kapag pinalish siya, lalabas yung mga grain na yun. Interesting na speckles. Different material na hinalo mo sa concrete. Pero syempre, nasa design niya ng iyong architect. Anong mga concerns dyan? Syempre, yung hygiene. No? Baka may mga experts sa inyo sa food. No? Pwede nyong i-comment kung okay ba yung concrete gagamitin sa kitchen. Pero kung nakasil naman yung concrete, I think wala namang magiging issue kung hindi mo naman ilalapag dun yung pagkain. Pero sa food prep, no? So, baka may comment kayo sa paggamit ng concrete. Ano yung pwedeng maging issues. Pero just the same, no? Natural material, yung concrete, no? Galing yan sa mga mineral. Medyo may mga chemicals yan, no? Pero meron namang paraan para maiwasan yung salmonella, mga bacteria, ano mang pwedeng makakontaminate sa food. Pero yun nga, may paraan yun. Pero dito sa experiment ito, nakita natin, maganda rin pala. Para sa akin, no? Baka para sa inyo rin. Maganda rin pala na raw yung kitchen. Concrete kitchen. Maraming salamat po Sana na-inspire kayo at natuto. At nabuksan yung inyong designer instinct. Isipin, pwede pala yun dito sa ating content. Pwede nyo i-share sa iba kung magiging interested sila. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!